ako lang po nagtataka, ba't ayaw nyo pang ilabas ng report? Ano ba meron? Nangako kayo lalabas yung report eh. Sabi ni Presidente, nabasa ko na yung report. Ano ba laman ng report? Mga hindi ko nakakaalam, atin po lamang hinimay ang laman po ng ating pambansang budget sa nagdaang pong 4 na taon. 2022, kalahati po naman yan ang panunungkulan po ni Pangulong Marcos, no? All the way hanggang ngayon pong taong ito. Lumalabas nga po sa ating pong ginawang pag-aaral na sa kanya pong panunungkulan hindi may tatanggi, mas lalo pang lumaki ang taon-taong na alokasyon para po sa flood control projects ng DPWH. Yan po sa gitna pa rin po naman ng panawagan po ng ating Pangulo sa lahat po ng sinasabi niya na mga nakikinabang daw po sa kickback, SOP, dilihensya, for the boys. For the boys, initiative, kung ano naman po. Ibig sabihin po, korupsyon sa mga government projects, no? Yan po ang ating pong hugot dito, yung kanyang panawagan at pangako. Pangako po na meron daw pong makakasuhan, may mga mananagot. At para nga daw po ito'y matigil na. Alright, kasi po yung kanyang sona, siguro naman klaro po sa inyo, yung kanyang pagsasabi na mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Sino po kaya yung kayo? Sino-sino ito? Sino o sino-sino? Opo. Saan ahensya po ito? Kasama sino, niyo po ba ito? Opo. At sino po itong mga sinasabi niya nakikinabang po dito? Opo. Hindi mo na kinakailangan pa maging matalinong tao para sabihin na yung kayo ang pumalakpak. Okay. Sige. Okay. Sige. So, nga pala batiin natin si Guys. Good morning, guys. Sino? Pumipiyok ako. Oo. Aba, talagang climate change na, girl, ha? Bakit? Kasi ngayon lang ako nakakita ng budget secretary na nag-inspection ng pumping station. Ayos. Ng flood control ba? Siguro nga para masiguro na yung budget na ginagasta napupunta roon sa proyekto. Oo, pero may kinalaman kasi ang budget sa flood control project. Of course. Oo, 'di ba? Kasi wala namang flood control kung walang budget. So, sabi nga kahapon ni Secretary Bonoan, 'di ba? Ang sinasabi ni Secretary Bonoan, yung budget insertion nila for 2025 ay 430 plus billion pesos. At panggulo sa kanila. At masakit ang ulo nila. Kasi hindi rin nila, ganun pala yun. Kasi ang mga tao iniisip, pagka may anomalya, DPWH agad. Yun agad ang sisi. Mga DPWH din, sila may kasalanan. Ba't ganito yung flood control projects? Ang laki na anong perang nilalagay dyan. Tapos kayo dyan, di nyo inaayos. Yun pala, meron silang sarili na nakaprograma, may biglang dinadagdag na wala silang kaalam-alam. Hindi naman pala nila gusto yung dagdag na yun. Nagugulat na lang din sila. Hay! Meron na naman itong dagdag na ito. Sige po. Yun ang sabi ni Secretary Manny Bonoan kahapon. So itong si Amena Pangandaman, Budget Secretary. Yung nag-inspection. Ma'am, good morning po sa inyo. Kung kayo po'y gising na this morning, sana po maging maganda po ang ating Thursday morning. Meron po ako sa inyong humble request, no? Yeah. Kung pwede po, wag po kayo makipag-ugnayan sa MMDA. Do it on your own. Alam niyo yung mga surprise, guys! Surprise ito! Una, puntahan niyo po yung mga proyekto na inutang natin sa World Bank. Ayan? Yes, okay. Malaki-laki. Yan po yan, ha? Kasi yun mismo, basahin niyo muna yung report and then puntahan niyo po yung binabanggit doon na na-extend, po hindi natuloy, yung mga sinasabi po na matatapos kayong December at yung pong next year, nang hindi ho kayo nag-a-anunsyo. And you might get the surprise of your life. Guys! Okay? You might get the surprise of your life. And then second thing, puntahan niyo po sinasabi ni Mayor Isko na meron silang proyekto doon sa kanila po sa Maynila na bagong-bago hindi nagagamit. Meron din po report ng aming pong kasamahan sa News 5 na sa Las Piñas, meron din. 100 milyon ang ginasta. Pero hindi po napapakinabangan. You know what I'm saying? Yes, before tayo tumawag ng media o kaya po naman with MMDA, do it on your own. And you will be so surprised! Sa bagay, mas maganda yung ganun. Parang hindi na paghahandaan,
Di ba sa mga pribadong kumpanya, ganyan din? Minsan nagsusurprise visit yung mga boss para makita anong ginagawa. Nang walang pasabi. Nang walang pasabi. Kasi kung nakipag-ugnayan ka dito sa ahensya, yung ahensya magkukumahog. Pupuntahan na ano yan. Di ba? Okay, sige. So, nga pala ha, ang dami natin mga pag-uusapan doon sa mga wala pa rin pong tubig sa ilalim po ng prime water. Mamaya papasadahan po natin yan. Ang luwa, ako lang po'y nagtataka, ba't ayaw nyo pang ilabas ng report? Ano ba meron? Nangako kayo lalabas yung report eh. Sabi ni Presidente, nabasa ko na yung report. Ano ba laman ng report? Nangako sila, pero di naman nila sinabi kung kailan nga. Oo. Hindi ba? Wala silang sinabing this year, baka yung pangako next year pa pala. Okay. At ito pero ako din, excited ako malaman kung ano ang laman ng report bilang isa sa mga sineservisyohan mismo ng Prime Water. Yes, girl. At natatamaan nung wala kaming tubig tapos walang bawas yung bill. Opo. Oo. At saka, wala ba mag-iimbestiga dito? Yung pong pangako sa tahimik lower sila house, sa Senado. hintayin natin si Congressman Kong Hun, no? Oo. Jay Kong Hun. Ng Zambales kasi nangako siya. Anyway. Pero sa Senado, wala ba silang gagawing investigasyon? Hintayin natin. Baka naman meron in the days to come. Inuna lang siguro nila yung paghahain ng open buy cam. Inuna nila yung usapin ng online gambling. Okay. Ayos Okay, Migs Good morning sa iyo, Migs. Salamat sa Senator Miguel Subiri. Thank you. Alright, sige. So, okay, mga kapatid, alas 6:23 ng ating tamang oras. Hatid sa atin yan ng Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, alam mo na kaagad. Amoy palang quality coffee beans and puno yan ng mangosteen with xantho na mainam po sa ating kalusugan at pangangatawan. Boss Max 3 Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at piling supermarkets nationwide. And also, sa mga nakaabang po dito po sa usapin ng mga missing sa Bungeros, may bagong twist ngayon. Although mukha hong maganda naman at mukhang naunahan na. Kasi meron daw pong naglalakad na para bumaliktad itong mga pamilya at ang iturong mastermind ay itong si Elias Totoy. Si Batidongan. Yes, opo, mamaya po meron din tayong follow-up tungkol dyan kasi baka ang sabi nung isa, abalang-abala tayo sa napakamaraming bagay, flood control, etc., baha-baha, kalamidad, aregluhin natin tong kaso, di ba? Ganun po ang datingan eh. May nag-aayos talaga, may gumagapang daw talaga nang sa ganun po, maiba ang tono ng kwento ko dito. Well, nangako din po si Presidente, wala siyang sasantuhin, bagamat hindi yun ang kanyang ginamit na words, no? O sabi niya, walang mayaman daw dito sa isyong ito. Para bagang sa mga nanonood, hashtag alam kung sino na. True FM. Okay. Oh well, let's wait and see kung ano mangyayari dyan sa issue na yan. Pero marami pa tayong pag-uusapan po bukod nga sa re-upload no, ng ating Think About It episode. Abangan nyo po yan mamaya mga kapatid. Ang kahapon po na natalakay na ng aking partner dito. Tungkol pa rin dito sa Sandamakmak, nag-aawak-awak na pera. Ang dami pala nating pera na nakalaan po for flood control project. Uy nga pala sa mga taga Bureau of Customs, good morning sa inyo ha. Uy, di mo sila nakakalimutan ha. Oo, may balita tayo na may nagpaparamdam daw po at may mga gusto ba o nangongolekta ng enrollment fee? Ha? Ang sabi po ni Commissioner Ariane Pomoceno, walang daw ganyan. Ayan. At diyan po sa pantalan ng Davao at ng Cagayan de Oro, talaga naman ha. Business as usual. True FM. Abangan po sa aming pagbabalik po ang ating importanteng panayam para po natin malaman lang ano ho ba itong sinasabi nga po ng Presidente sa PhilHealth benefits. Yan, marami yung interesado dito. Ang aming nga pong adikain, makapanayan po ang PhilHealth pero hanggang ngayon po, hindi pa rin available ang kanilang spokesperson. Okay? Pati ho ang kanilang presidente. So, tayo po'y pupunta doon sa mga tao pong may sinasabi dito po sa naging laman ng Pangulo sa kanya pong laman ng SONA ng Pangulo nito pong araw ng Lunes.